Sa kagubatan ng Kilno, dumating ang hukbo ng mga aninong putakti. Dala ang bihag na prinsesa. Ang gintong kulungan ay kumikislap sa liwanag ng umaga at sa loob nakatago ang isang lihim na manika mula sa pulang pulot-pukyutan. Hayaan mo sila. Ngayong gabi, tapusin natin ang kanilang tapang. Sigaw ni General Adriax. Ngunit sa kabila ng lahat, tila walang laban ang hukbo ni General Adriax sa puwersa ni General Malcos. Ginamit niya ang prinsesa bilang kanyang kalasag at nagpadala ng mapanganib na mensahe sa pugad ng Samauting. Ibigay ang ginintuang pugad o mamamatay ang prinsesa, pahayag ni General Adriax. Walang bakas ng awa sa amin, deklara ni Kapitan Dravok. Habang ang mga bayani ay nasa Kilno, si Konsyal Drecos ay lihim na gumagalaw sa pugad ng Samauting. Ang kanyang halakhak ay mabagal at maitim, sapagkat alam niyang may kapalit sa kanyang kataksilan. Sa bawat galaw ng pulot, ang kapangyarihan ay sa akin, bulong ni Konsehal Drecos. Sa harap ng panganib, nagtipon sina General Malcos, Prinsipe Liliamput at Prinsipe Diajasu upang pag-usapan ang kanilang diskarte laban kay General Adriax at Kapitan Dravok. Dalawang espada sa kamay, walang takot sa anumang aninong putakti, pahayag ni General Malcos. Gagawin natin ang lahat para protektahan ang ginintuang pugad, pahayag ni Prinsipe Liliamput. Samantala, sa pugad ng Samauting, si Prinsipe Diajasu ay handang ipagtanggol ang reyna at ang prinsesa mula sa panganib. Ngunit ngayon, ang kanyang pwersa ay lihim at ang gabi ay kanilang kakampi. Tangan ko ang lihim na hukbo. Ang prinsesa ay ating palalayain, sigaw ni Prinsipe Diajasu. Sa gitna ng kaguluhan, hinarap ni General Malcos at Prinsipe Liliamput ang dalawang lider ng mga aninong putakti sa gitna ng malawak na kaparangan. Gamit ang prinsesa bilang kalasag, wala kayong pag-asa, pahayag ni General Adriax. Labanan tayo ng tapang kung handa kayo sa kamatayan, pahayag ni Kapitan Dravok. Sa loob ng gintong kulungan, si Prinsesa Lilianaput ay tahimik, ngunit matatag. Inaalala niya ang lotos ng kanyang ina, isang pangakong minsang ipapasa sa kanya. Sa gitna ng dilim, pinipilit niyang maging liwanag. Hindi ako mawawalan ng pag-asa kahit bihag ako, wika ni Prinsesa Lilianaput. Sadyang manika ang inilagay ng mga aninong putakti sa gintong kulungan. Isang huwan na prinsesang yari sa pulot-pukyutan. Samantala, ang tunay na prinsesa ay inililihim sa isang rutang tanging sila lamang ang nakakaalam. Ang prinsesa ay parang tunay, ngunit may kakaibang liwanag sa kulungan, pahayag ni Kapitan Dravok. Sa gitna ng gulo, si Prinsipe Diajasu at ang lihim na hukbo ay lumilipad sa dilim, handang kunin ang prinsesa mula sa tunay na ligtas na ruta. Tahimik at mabilis, ngayon ay oras na para palayain ang prinsesa, pahayag ni Prinsipe Diajasu. Habang kaharap sa prinsesa bilang kalasag,
Ramdam ni na General Marcos at Prinsipe Liliamput ang matinding presyon. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa hukbo, kundi sa buhay ng isang prinsesa. Huwag tayong mabigo. Para sa prinsesa at sa ginintuang pugad, pahayag ni General Marcos. Dalawang espada, tapang at puso. Ngayon, ang lahat ay nakasalalay. Pahayag ni Prinsipe Liliamput. Ang gabi ay bumabalot sa kilot. Ang tunay na prinsesa ay ligtas sa lihim na ruta. Ngunit, ang laban para sa ginintuang pugad at ang buhay ng prinsesa ay magpapatuloy. Hindi pa tapos. Handa tayong ipagtanggol ang prinsesa at ang ginintuang pugad. Pahayag ni Prinsipe Jean Jesus.